kagalakan pala ng tao ngayon na nararapat na meron siya ay yung paglingkuran niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Po, dakilat mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banalagawa. Natapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa Santong Espiritu na bigay sa mga puso. Lahat kami nagpakumbaba, lalo ang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit, patawari, lubos-labis po kami nagsisaking malabi, lugahan. Ikaw po maglagay, makataga dapat ikaw at bigkasin, ikaw aking naasahan. Buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapag into hell and there forever in the name of our dearest Jesus we pray and amen. Everybody say praise the Lord. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kawalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved double evangelist with the Almeida, the end time prophet of God into the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala ang mga aral at turo ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, sa ating mga viewers sa ating live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, ating beloved Minister Paul's beloved Minister Tim, kailang mamahal sa buhay, yan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ating tatalakayin, pamagatan po nating Our God Forever. Our God Forever, sa Tagalog, ang ating Diyos magpakailanman. Ang ating Diyos magpakailanman, our God forever. Basahin po natin ating teksto, kindly po sa ating mga beloved readers. The book of Ecclesiastes, the book of Psalm 58, verse 14. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Dito po sa Awit, Kabanatang 48, Talatang 14. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailanman. Siya ay magiging ating patay hanggang sa kamatayan. Amen. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak, ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak tayong lahat. Lahat mag-praise the Lord. Ang ating Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal sa langit, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ang ating tinatalakay, our God forever, ang ating Diyos magpakailanman. Sabi ng ating nabasa sa Psalms 48 verse 14, ang Diyos na ito ay siyang ating Diyos magpakailanman. Ang ibig sabihin, hindi ito mapapalitan, mga minamahal. Hindi ka rin iiwanan, hindi ka rin pababayaan, maliban na lamang na ikaw mismo sa iyong sarili ang magpalit sa Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng ating nabasa sa last phrase, siya ay magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Ito ang sinasabing our God forever, na hanggang kamatayan, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ating Diyos magpakailanman, ang kanyang pangako, mga minamahal, ay hindi lang digdig na ito. Hindi lang ang tinamasa nating kagalingan, hindi lang ang tinamasa nating ganahan at katugunan sa panalangin, hindi lang yan ang pangako ng ating Diyos na magpakailanman. Maging ang buhay na walang hanggan, ipinakako yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa sanlibutan, ang kamatayan ay wakas ng lahat ng bagay, mga minamahal, subalit sa tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang kamatayan ay higit na simula na magandang buhay, sapagkat ang buhay na ito ay sa piling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Buhay, mga minamahal, na kailanman ay nagiging pangarap na lamang. Buhay na walang karamdaman, buhay na puno ng kapayapaan, mga minamahal, buhay na wala ka ng kakailanganing hanapin pa,
pinapangarap yan ng tao dito sa sanlibutan, mga minamahal. Subalit kahit sino talinong tao na mangarap na ikaw ay sana'y malusog. Kaya nga meron mga tao, mga minamahal, araw-araw, meron silang tinatawag na physical education, hindi na pinabayaan sa sarili yun, mga minamahal. Kailangan nilang mag-exercise, maging mga minamahal, yung mga doktor na nagpapayong sinasabi na kapag ikaw ay may edad na, kinakailangan everyday, 30 minutes, magkaroon ka ng tinatawag na brisk walking, mga minamahal, para sumigla ang buhay mo, mga minamahal. Pero kahit anong gawin pa ng tao, tanggapin natin ang katotohanan, mga minamahal, let us accept the fact na ang ibig sabihin ng buhay, mga minamahal, kahit ano pang gawin mo, ay mayroong wakas, mga minamahal. Magwawakas at magwawakas ka, kaya hindi natin masasabi, hahaba ba ang buhay ng taong ito? Iiksi ba ang buhay ng taong ito? Masigla siya, mapili siya sa pagkain. Haba ang buhay niya. Pero nagtataka tayo, mga minamahal, bakit ang maingat sa pagkain, maiksi ang buhay, yung matuwid na tao, maiksi ang buhay, yung masamang tao, wala namang pinipili, suicidal, kapag kumain kahit ano, basta may sasalpak na sa kanyang bibig, kakainin niya, yun pa ang mahaba ang buhay, mga minamahal. Pero ang katotohanan, mga minamahal, kahit anong gawin nga ng tao, wala siyang magagawa, paiksiin man niya o pahabain niya ang kanyang buhay. Pero ang ating Diyos na magpakailanman hanggang kamatayan, sabi ng ating nabasa, siya pa rin ang magbigay ng higit nating kailangan at yan ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo lang papangarapin, mga minamahal, bagkus magkakaroon na ng katuparan. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hanggang kamatayan, hindi ka iiwanan ng Diyos dahil ang pangako ng Diyos hanggang sa huling hinga ng iyong buhay. Hindi natapos, mga minamahal, dahil pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito, kakaharapin na ng bawat anak ng Diyos ang buhay na ipinangako ng Diyos. Yan na yung sinasabing, ipinapangarap mo, sana wala ng karamdaman. Totoo yan, magaganap. Sa langit, totoong walang karamdaman. Sana walang pagsubok, pinapangarap natin sa daigdig na ito. Maraming iba. Pag ako'y naging Kristiyano, wala nang pagsubok. Kaya nga sila nag-backslide. Pagsubok. Dahil sa piling ng Diyos, totoo naman, wala nang pagsubok, mga minamahal. Sana wala nang pag-iyak. Sa daigdig na ito, iyak at iyak ka talaga, mga minamahal. Maaari kang umiyak sa kalungkot. Maaari kang umiyak sa kagalakan. Ano man na maging kalagayan ng iyong buhay, masaya ka, pinagpala ka, o kaya naging unfortunate ka, iyak at iyak, mga minamahal. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, sa piling ng Diyos, ang ating Diyos na magpakailanman, hindi ka na iiyak pa. Wala nang luhang papatak pa sa iyong mga mata, mga minamahal. Kaya sinasabi, ang Diyos ay magiging patnubay mo hanggang kamatayan. Ang Diyos na ito, siya ang iyong Diyos magpakailanman. Subalit, dapat nating mauunan dahil tayo'y nasa lupa pa, mga minamahal. Merong tinatawag na day of prosperity, day of adversity. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Araw ng kasaganahan at araw din naman ng tinatawag na kahirapan. Ating pong basahin. Kindly. Sound. The book of Ecclesiastes chapter 7, verses 14, 15, and 20. From verse 14, in the day of prosperity, be joyful, but in the day of adversity, consider, God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. All things have I seen in the days of my vanity. There is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness. 20. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 14, 15, talon sa 20. Sa karuhan ng kaginawahan ay magalak ka, at sa karuhan ng kahirapan ay gumanita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay.
Lahat ng tao ay nakita ko sa mga karawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kanyang katwiran at ang masama na humahaba ang buhay sa kanyang kasamaang gawa. Dito po sa 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang sinasabi, mga minamahal, na day of prosperity and day of adversity. Ang ibig sabihin, merong tinatawag na araw ng tinatawag na kasaganahan. Pag naglilingkod ka sa Diyos, mga minamahal, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ang araw ng tinatawag na kasaganahan. Kaya nga ipapatotoo natin, totoong pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, mga minamahal, na mananatili yan. Dahil dumarating din naman ang tinatawag na araw ng kahirapan. Kaya sabi ng ating nabasa, pagkatapos ng araw ng kasaganahan at dumating ang araw ng kahirapan, dapat gunita ka. Gugunitain mo, mga minamahal, ang mga araw na dumating sa buhay mo na may kasaganahan na ang nagbigay nito ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Huwag na huwag mong iisipin na sa panahon ng kahirapan o panahon ng kalungkutan o panahon ng pagluha ay iniwanan ka na ng ating mahal na Panginoon. Sabi, gumunita ka, gunitain mo ang mga araw na ikaw ay nasa kaginhawahang ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa langit, sabi ng ating nabasa, ibinigay ng Diyos ang siping sa bawat isa. Ang ibig sabihin, ang katumbas ng bawat pangyayari. Kaya nga kung may kasaganahan, mayroong kahirapan. Pero ang dapat mong mapaniwalaan, anuman ang lagayan mo sa daigdig na ito, kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, hindi ka iniwan ng Diyos, ang Diyos ay magpakailanman, patnubay mo pa rin. Hatayan. Nananatili pa rin sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala na ang Diyos, iniwan ako ng Diyos, dahil pagkatapos niya akong pasaganahin, inilagay naman niya ako sa kahirapan, mga minamahal. Kaya nga si Job ay isang kasaysayang inilagay sa banal na kasulatan. Na pagkatapos bawiin ng Diyos ang lahat ng meron si Job, mga minamahal, ginunita na lamang ni Job ano ang meron siya sa kanyang kalagayan. Kaya sa huling sandali pa rin, bubuka pa rin ang mga labi ni Job na sabing, hindi nagkasala si Job sapagkat ang mga labi niya ay nagsasabi pa rin, purihin ang Panginoon. Nagpupuri pa rin siya sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil dito po, mga minamahal, sa verse 15, ang sabi, lahat ng ito ay nakita ko sa karawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namatay sa kanyang katwiran. Yung isang taong matuwid, mga minamahal, matuwid siya, pero habang gumagawa siya ng matuwid, dumating pa rin sa buhay niya ang tinatawag na kamatayan. Kaya pag hindi natin naintindihan, bakit ang taong ito ang binawian ng buhay? Gayong marami namang magnanakaw, mga holdupper, mga notorious criminal, bakit ang matuwid na gumagawa ng katwiran pa rin ang binawian ng buhay at namatay sa kanyang matuwid na gawa? Ang sabi rito, mga minamahal, at may masama naman na humahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Lahat pala nangyayari sa daigdig, isipin nyo, nasa banal na kasulatan, mga minamahal. Samantalang tayo, alam lang natin mag-comment. Di ba? Sinasabi natin, mga minamahal, yun daw masama. Ano ba sinasabi natin? Mahaba ang buhay? O maiksi ang buhay? Masama yan, mahaba ang buhay. Sinasabi lang natin yun. Comment lang natin yun. Pero pag binasa mo palang banal na kasulatan, nakalagay naman sa banal na kasulatan. Nagtatanong tayo, bakit ito matuwid naman? Dapat siyang mahaba ang buhay. Parang mali ata. Sana yung masama, maiksi ang buhay, yung matuwid, mahaba ang buhay. Bakit baligtad? Parang sinasabi natin, nakasulat nga sa banal na kasulatan. Mga minamahal, ng ating Diyos na mapagkailanman ay papatnubay sa atin. Ngayon, mauunawaan natin, mga minamahal, kaya nga sa verse 17, huwag kang magpakasamang lubha o magpakamangmang na lubha, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Anong ibig sabihin, mga minamahal? Bakit kinakailangan mong magpakasama? Gayong meron namang Diyos na nagsasabing, gaano man o anuman ang iyong kalagayan, gaano ka man kasama, bakit ka magpapakasama? May Diyos naman nagsasabing, gaano ka man kasama, kaya kang patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Gaano ka man kasama, kaya kang gawin ng Diyos at kapagmana buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. O sino ito, mga minamahal? Ito yung mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Kaya nagiging matuwid lamang sila, mga minamahal, dahil gusto nilang sila ay makilala o makilala kung ano ang kanilang ginawa. Pero sabi ng banal na kasulatan, sila ay matuwid na hindi matuwid na nagkakasala. Pero pag na kay Kristo ka na, ang banal na kasulatan na nagsasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ikaw ay matuwid na hindi na nagkakasala. Bakit? Dahil sabi, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Binago ka na ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang Diyos na sa langit, ang Diyos mo magpakailanman, hanggang kamatayan, ang Diyos ang iyong patnubay na hindi ka iiwanan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya magtatanong tayo, mga minamahal, ito na ang sagot. Bakit may tinatawag na araw ng kasaganahan, day of prosperity? Meron namang sinasabing day of adversity. Nasa banal na kasulatan nga, mga minamahal. Yan ang sistema ng kalagayan sa ilalim ng silong ng langit. Pero sa langit, mga minamahal, at sa impyerno, magkaiba yan. Sa impyerno, mga minamahal, there's no day of prosperity. Wala nang araw pa ng tinatawag na kaginhawahan sa impyerno. Kapag ikaw ay taga-impyerno, hindi ka naglingkod o nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pag nasa langit ka man, mga minamahal, there's no day of adversity. Dahil wala nang tinatawag na araw ng kahirapan sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Definitely, yan ang tinatawag na araw ng kaginhawahan para sa iyo. Kaya nga sabi, malilimutan mo na mga minamahal. Malilimutan mo na anuman ang iyong kalagayan. Ang maaalala mo ay ang pangakong kabutihan sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pag nasa impyerno ka naman, maaalala mo, bakit hindi ka nagbigay panahon na maglingkod sa ating mahal na Panginoon? Maaalala mo, once upon your life, once upon a time sa buhay mo, pinagpala ka ng mahal na Panginoon, pero tumalikod ka. Kaya ang langit ay hindi na naging para sa iyo at ang impyerno naman ang minana mo for eternity. Maaalala mo yun, minamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kapag ang Diyos ay nawala na sa buhay natin, nawala na sabing our God forever at patnubay natin hanggang kamatayan, wala na, mga minamahal, ang sabi, hindi ka na totoong maglilingkod sa Diyos. Kung wala na sa iyo ang Diyos, sinong Diyos pa ang paglilingkuran mo? Anong sabi ng banal na kasulatan? Maglilingkod ka na sa kaaway ng Diyos. Kaya habang ang Diyos ay ating Diyos at patnubay hanggang kamatayan, kaya nga hanggang kamatayan, maglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pakinggan na natin mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya ang ating beloved evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, mga minamahal, gusto niya sigurado. Kaya palaging tinatanong ng ating iginagalang mahal na pastor, sinong gusto ng langit? Sasabihin natin, tayo. Ipatataas na ang ating kamay. Gusto na natin ng langit? Itataas natin ng ating kamay. Sasabihin ng ating iginagalang mahal na pastor, huwag kang a-absent. Palagi kang on fire. Maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paulit-ulit nating napapakinggan yan, mga minamahal. Pag sa preaching naman ng ating beloved, Albastat Pastor, our beloved Mabadir, gusto mo ng langit, magmana ng buhay na walang hanggan, manatili kang anak ng Diyos, mamuhay ka sa kabanalan, magtapat ka, gawin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Ano man ang iyong tungkulin, gagampanan mo yan. Hindi mo iiwanan hanggang sa matapos ang banal na gawain. O yan naman ang ating napapakinggan. Kaya pag pinagsama natin yan, mga minamahal, ang Diyos magpakailanman ay ating Diyos hanggang kamatayan. Subalit sabi ng banal na kasulatan, pag hindi ka naglingkod na masaya sa Diyos, maglilingkod ka sa kaaway ng Diyos. Ating pumasahin, kindly po. The book of Deuteronomy, chapter 28, verses 47 and 48. Thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart, for the abundance of all things. Therefore shalt thou serve thine enemies,
which the Lord shall send against thee in hunger and in thirst, and in nakedness and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck with thee. The book of Romans chapter 8 from verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Verses 38 and 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. God bless you po. Kain sa Tagalog, basahin po natin ng dahan-dahan at malinaw. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 8, ang talata ay 47, 48. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoong mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganahan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan kaniya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal kaniya. Amen. Dito po sa Roma Kapitulo 8, ang talata ay 31, 35, 38 at 39. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas o kataasan, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa sa verse 47, mga minamahal, chapter 28 ng Deuteronomy, ang sabi, kung hindi ka daw naglingkod ng may kasayahan sa Panginoon, hindi ka naglingkod ng may kagalakan sa kasaganahan ng maraming bagay. Dahil yung kasaganahan ng maraming bagay, ito nag-aalis sa tao sa paglilingkod niya sa Diyos ng may kagalakan. Dahil mas masaya siya, mga minamahal, na ma-enjoy niya yung kanyang sarili, anumang bagay na meron siya. Ang kagalakan niya wala sa mahal na Panginoon. Kung ano ang meron siya, dun siya masaya, mga minamahal. Kaya nasa isang tabi lang ang Diyos para sa kanya. Hindi niya kailangan. Pero sabi ng banal na kasulatan, pag hindi ka naglingkod sa Diyos ng may kagalakan, puso dahil sa kasaganahan ng bagay, maglilingkod ka sa iyong kaaway na susuguin ng Panginoon. Ano kaaway na susuguin ng Panginoon? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ito ay gutom, uhaw, kahuburan, at kakulangan sa lahat ng mga bagay. At lalagyan ka ng mahal na Panginoon ng pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. O darating sa iyo ang kamatayan, hindi dahil naglingkod ka sa Diyos, dahil hindi ka naglingkod na may kasayahan sa mahal na Panginoon. Yung kagutuman, kahubaran, kakulangan ng bagay na ayaw mong maranasan dahil nasa iyo kasaganahan, marana hanggang kamatayan. Naunawaan po natin. Maganda ang bersikulong ito, mga minamahal. Kaya ang tao sa salibutan ayaw maglingkod sa Diyos, mga minamahal, nang may kagalakan, mga minamahal. Kami natutuwa tayo doon sa outreach natin sa Marilao. Bakit?
yung ating isang subcontractor doon sa ating mga salamin, mga minamahal, na napatanggap na natin sa ating mahal na Panginoon. Nung meron tayo mga daily laborers doon, mga minamahal, 8 yung ating nabautismuhan. Nagpabautismo sila sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At bago matapos yung ating first project na ito yung ating bahay-sambahan sa kabagan ng ating mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, mabless ka sa kanila. Nagpaalam pa, nagpasalamat, nabigyan sila ng hanap buhay, nakasuporta sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, makikita mo, dumadalo sila sa gawain, mga minamahal. Ngayon, meron kaming ito, mga minamahal, contractor naman natin sa extension natin sa trusses. Tinutuloy natin ang gawain, mga minamahal. Kahit tuloy yung kanilang trabaho, kahit meron tayong gawain, sa extension naman sila. O di napapakinggan nila ngayon, mga minamahal, kung ano ang meron tayo. Mga patotoo sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa loob ng ating banal na iglesia. Natatapos nilang gawain, meron silang ginagawa, meron silang napapakinggan, na ibabahagi natin anong patotoo ang meron tayo, mga minamahal. Kagabi, halos umiyak, yun naman contractor natin, mga minamahal, sa upgrading ng ating kuryente, si Engineer Marlon. Yun naman yung ating contractor sa kuryente, pinagsabay-sabay na natin, wala nang panahon, mga minamahal. Halos umiyak, sa patotoo pa lamang, halos umiyak. Yung ting pupunta sa ating bahay-sambahan, mga minamahal, ting pupunta yun sa bahay-sambahan natin, dahil meron tayong ipapagawa. Halos ayaw niyang umuwi, mga minamahal. Galing pa sa trabaho niya yun, 5:00, dahil sa Meralco yun, engineer sa Meralco yun, mga minamahal. Halos ayaw umuwi. Ang pagkukwentuhan lang namin, yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ang kagalakan pala ng tao ngayon na nararapat na meron siya, ay yung paglingkuran niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya ngayon, meron silang problema. Kagaya nung contractor natin sa salamin, mga minamahal, meron pala silang problema. Di nasabi niya yung problema. Masasabi naman natin, ang solusyon na ang tanging paraan, maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tumatanggap sila sa ating mahal na Panginoon. Nasa construction lang tayo, mga minamahal, pero ang paraan, soul winning pa rin sa mga taong lalapit sa atin. Babalikan natin yung ating nabasa. Ito pala ang kagalakan sa sanlibutan. Inahanap ng iba yung tunay na kagalakan, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, ang maglingkod ka sa Diyos, yan na ang tunay na kagalakang hinahanap mo. Dahil pag hindi mo nagawang maglingkod na may galak sa Diyos, yung napipilitan ka lang, mga minamahal, napipilitan ka lang. Minsan nga, mas mahaba pa yung hawak nating cellphone kaysa magtaas ng kamay. Tama ba? Kasi meron tayong baon na cellphone. Mas mahaba pa yung oras nun, mga minamahal. Minsan, magtataas na lang tayo ng kamay, pagka Pine Square na, grabe ang puspusan Yan namang nagpupuspusan na hawak pa natin cellphone. O hindi ba? Pag binili yung oras natin, mga minamahal, mas mahaba pa yung oras na nag-cellphone tayo sa loob ng bahay. Dapat, mga minamahal, pag sa loob na ng bahay-sambahan, ano na ang ating ginagawa? Nagagalak na ang ating pusong purihin ang ating mahal at paglingkuran ang ating Diyos, mga minamahal. Kami talaga nagsiselfon kami. Kagaya nagsiselfon ako dahil yung ikinabit nating panel board, 175,000 mga minamahal, yung indicator niya hindi gumagana. So kinakailangan ipa-obserbahan ko. So nagre-report sila sa akin, sinasagot ko. Mahirap yun. Iniisip ko rin kung ano isasagot ko sa kanila. Kayo naman, nagsiselfon kayo, mga minamahal, iniisip nyo ano ang magpapasaya sa inyong nyo sa cellphone. Magkaiba tayo ng iniisip, mga minamahal, at magkaiba rin tayo, mga minamahal, ng dahilan bakit natin ginagamit ang cellphone. Naintindihan? Naintindihan? Mabuti naman at inyong naintindihan. Kaya yung ating Diyos magpakailanman, ating patnubay hanggang kamatayan, sabi ng ating nabasa, ang kailangan paglingkuran natin siya ng may kagalakan. Dahil pag hindi mo siya na paglingkuran ng may kagalakan, ang sabi, susugo niya sa iyo ang kaaway. Yung ayaw mong kagutuman, kahubaran, kakulangan, bagay, hanggang kamatayan, ayaw mo yan. Iyan ang iyong kaaway sa buhay mo. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse. Sabi ng Roma sa ating 31, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang magiging laban sa iyo? Wala na magiging laban sa iyo. Kung kaaway mo ang kahubaran,
kaaway mo ang kagutuman, kaaway mo ang kakulangan ng anumang bagay, kaaway mo ang tabak. Sabi ng ating nabasa, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang magiging laban sa'yo? Walang pwedeng maging laban sa'yo. Bakit? Kakampi mo nga ang Diyos. Sino ang kahubaran? Sino ang kagutuman? Sino ang kakulangan ng bagay? Wala silang kapangyarihan. Dahil ang Diyos na kakampi mo, ang magpupuno ng kahubaran mo, magbibihis sa'yo, mag-aalis tawan mo, at magbibigay ng kakulangan mo, at aalisin sa'yo ang tao ng ating mahal na Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, sino ba ang makapag-atin sa pag-ibig ni Kristo? Verse 35, ang sabi mga minamahal, isan ba ang kapighatian, ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran, o ang panganib o ang tabak? Makapaghihiwalay ba sa atin ito sa pag-ibig ni Kristo? Pag binalikan natin yung Deuteronomy, chapter 28, verse 47 and 48, mga minamahal, darating yan sa'yo kapag pinabayaan mo ang Diyos na dapat ay kakampi mo. Pero habang ang Diyos ay kakampi mo, Diyos mo magpakailanman, patnubay hanggang kamatayan, ang sabi, hindi yan makapaghihiwalay sa'yo sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isipin nyo yung dalawang bersikulo yan, mga minamahal, magkaduktong pala yan. Ang layo hindi ba? Mula Deuteronomy, chapter 28, verse 47 and 48, at saka nasa Romans. From Old Testament, going to New Testament, mga minamahal, pag pinagsama mo yung bersikulo, mga minamahal, yung pala yung magkapares, mga minamahal, twin verse pala siya. Yung pala ang supporting verse nun. Sabi ng tao, bakit dumating sa akin ang kahubaran? Bakit dumating sa akin ang kakulangan? Sabi naman ng Roma, hindi yan bakit paghihiwalay sa'yo kay Kristo. Sabi ng Roma, sa ating nabasa, kababasa lang natin, kapighati ang kahubaran, kagutuman, hindi makapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo. Bakit ka hihiwalay? Dahil hindi ka naglingkod ng may kagalakan sa Diyos na magpakailanman. Yun ang simpleng reason, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, verse 38, ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang bagay na kasalukuyan, itong nangyayari sa atin, mga minamahal, bagay na kasalukuyan. Isipin nyo, mga minamahal, dito sa atin, Lindol. Kawawa yung ating mga kababayan doon sa sentro ng Lindol, mga minamahal. Sa Pujaira, plus flood. Napakalaking baha, mga minamahal. Samantalang nung nakaraon, mga minamahal, nung bumaha sa dako ng Middle East, tuwan-tuwa, ang mga tao dyan, yung mga lokal dyan, tuwan-tuwa. Yung mga Pilipino, mga pinapalabas na lang bilhin, come out, pinalalabas nila. Look at that, a big water. Sabi nila, mga minamahal, tuwan-tuwa sila, sabi ng mga Pilipino, baha, sanay na sa kami sa Pilipinas, dami sa Pilipinas dyan Sa Middle East, tuwan-tuwa sila pag nakakita sa noon, mga minamahal. Pero ngayon, hindi na big water. Huge na, mga minamahal. Ito nangyari sa Pujaira at saka isa pang bansa, mga minamahal. Yung mga kotse nila, mga building nila, daanan ng napakalaking tubig. Bagsak, wasak, mga minamahal. Sinasabing bagay na nasa kasukuyan. Yung lindol na ating naranasan, ma-recall ng mga minamahal, noong 1990, July 16. Hindi ba? 9 lang ata yan, pero yan ang pagbagsak ng Hyatt Hotel sa Baguio. Sa Baguio, libong namatay. Mga minamahal, ang sentro ng Lindol ay nasa Kabanatuan, Dagupan, kundi ako nagkamali, nasa 1,300 ang namatay, mga minamahal. Napakahirap ng buhay, hindi ba? Pero sa kabila ng lahat ng yan, ito ngayon, bagay na kasalukuyan, ang sabi ng ating labasa, hindi pa rin tayo sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Peso sa atin. Ang sabi ng verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Bakit tayo hindi hiwalay? Dahil ito ang ating Diyos magpakailanman. Dumating man ang kamatayan, hindi makapag-iwalay. Tagumpay nga natin yan. Ako, yan nga ang pangarap ko, mga minamahal. Hindi ba? Ano pa papangarapin mo? Tapos na akong mangarap. Tapos na. 33 years ago, nangarap na ako, mga minamahal. O ngayon, hindi ka na nangangarap. Sabi ng ating mahal na Jesucristo, ang gumagawa ng kapalaran mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo magpakailanman. Siya ang gagawa ng kapalaran mo araw-araw. Pagising mo sa umaga,
gagawan ka ng kapalaran ng ating mahal na Panginoon. Pag napuri mo ang ating Diyos na pasalamatan mo siya, tinawagan mo siya ang buong maghapon, ang gagawa ng kapalaran mo, isang magandang kapalaran, walang iba, ang ating pinakamamahal na Kristo. Kaya ano mabuti sa atin, mga minamahal? Panatiling ang ating Diyos ay ating Diyos magpakailanman, pati natin hanggang kamatayan. Kindly po. The book of Romans, chapter 14, verse 8. For whether we live unto whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Verse 7. None of us liveth to himself, and no man dieth to himself. God bless you po. Dito po sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, 8, 7. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nangabubuhay. O kung nangamatay tayo sa Panginoon, tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino may hindi namamatay sa kanyang sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palagi natin ginagamit yung versikulong ito. Paborito ko itong versikulo na ito, mga minamahal. Isipin mo ng ating buhay, mga minamahal. Kung mabubuhay ka, huwag ka na mangarap sa iyong sarili. Sabi ng ating nabasa, mabuhay ka para sa Panginoon. Ngayon, pag namatay ka, mga minamahal, kasi pinaplano natin ang kamatayan. Ako, pinaplano ko yung kamatayan, gusto ko magpakamatay, mali pala. Ang sabi, kung mabubuhay ka kay Kristo, pag namatay ka, dapat kay Kristo ka mamatay. Ang ibig sabihin, pabayaan mo ang Diyos ang makda ng huling hininga ng iyong buhay. Pag itinakda na yan ng mahal na Panginoon, yan ang sasabihin nating rest in peace, mga minamahal. Dahil Diyos na ang nagtagda. Tapos na ang ating gampanan sa lupa, ang nasa atin na ay reward ng Diyos sa kalangitan na ipinangakong tunay nating tahanan. Ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, kung mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo mabubuhay. At kung tayo'y mamamatay, sa Panginoon tayo mamamatay. Verse 7, sapagkat ang sino man sa atin na hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi mamamatay sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, hindi na tayo ang may hawak ng ating buhay at kamatayan. Hindi tayo mabubuhay sa ating sarili, hindi tayo mamamatay sa ating sarili. Diyos ang gagawa nito para sa ating sarili. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, amen? Finally, ang Diyos ay ating Diyos magpakailanman. Yan ang ating topic, our God forever and our guide even unto death. Sabi ng banal na kasulatan. Kindly po, last verse, maghanda po ating magpaawit, mga manunugtog. The book of Philippians, chapter 1, verses 20 and 21. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. For to me, to Christ, and to die is gain. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 20. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa naway hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayit naman, ngayon ang dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Dito po sa 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal ang malapay noon, lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, sa ating basta paghihintay at pag-asa. Hindi ba yan ngayon ang ating hinihintay? Ating maningas na paghihintay. Kunin tayo ng mahal na Panginoon sa isang magandang paraan o datan tayo ng ating mahal na Panginoon sa isang magandang paraan. Lahat magsabi ng praise. Kaya sabi, itong ating maningas na paghihintay at pag-asa, ang sabi, hindi mapapahiya sapagkat dadakilain si Kristo sa atin maging sa buhay man o kamatayan. Ang dinadakila pa rin, pumikit ang ating mata sa ating katawang lupa,
dadakilain ang mahal na Panginoon. Tayo mabuhay, datna ng huling pagtulog ng pakakak, dadakilain pa rin sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 21, sapagkat saganang atin, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay pakilabang. Pinaglilingkuran ang ating Diyos magpakailanman. Tayong lahat ay tumayo.